Sir? Sir, excuse me, question for you, sir. Kayo po ba si Sir MV ng MV Shoes? Yes, ako po. Sir, nag-interview po ako ng mga business owners for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali lang. Wait lang. Assist ko lang ng customer tapos tara. Sige po, sir. Wala pong problema. Sige po. So, gano'n na po tayo katagal sa footwear industry? I started reselling 2016. Pero since I was 10 years old, mahilig na talaga ako sa sapatos. Sobrang bata niyo pa nun, sir. So, passion niya talaga to. Passion ko talaga yung shoe collecting. Before ako magtayo nitong store, talagang yung collection ko umabot ng around 300 pairs ng sapatos. 300 pairs, sir. Para sa sarili niyo lang. Yes. So, tingin niyo, sir, yung mga mahal na sapatos na yun, investment po ba yun? Or para sa sarili lang talaga siya? Masasabi ko before sa sneaker reselling kasi before sobrang hype ng mga Jordan eh. It's an investment. Pero ngayon kasi, hindi ko na masasabing liability. Iba kasi parang, uy, bumili ka ng 30,000 na sapatos, 40,000, hindi ka pa nang hinayang sa pera. As long as masaya ka dun sa purchase mo, nagamit mo yung sapatos, hindi yung nasa storage mo lang nasisira. Yung joy mo na makuha yung sapatos na yun, hindi na babayaran yun. Parang trophy niyo na, sir. Parang Yes. Nakakatuwa, no, sir, kasi sinabi nyo, hindi siya investment, pero parang investment din siya para sa sarili natin, eh, no? Pero, sir, sabi nyo kanina, 300 pairs. Yung nakolekta nyo, no? May pera na po ba tayo dati? Or kailan nyo po nakuha yung first million nyo? 2019 yung first million ko. So, ibig sabihin, nagsimula na po kayo noon dito sa pagsasapatos or sa pagbabayan sa Meron ako isang business kasi meron ako manpower agency na nalugi noong 2020, 21, 2022, 2023. Ito na yung mga panahon na bumagsak talaga ako. Kasi talagang nagsimula ako mag-business na ganito sapatos. Honestly, wala nagtitiwala sa akin. Sapat lang yung kinikita ko during that time. Then, nagkaroon lang talaga ako ng break 2024. That was last year. Nakilala ko si Boss Toyo. So, nung nag-collab kami ni Boss Toyo, in-advisean ako ni Boss Toyo na may potential ka. I-try mo mag-vlog. Kasi ayoko talaga. So, totoo lang. Pero yun, trinay ko. Saka sabi ko, eto na, nandito na tayo. Bakit? Di ba natin i-push, diba? Pero maganda doon, sir, no? Pero sinabi nyo kanina, ang dami nyo pong rejections na natatanggap. Paano nyo po na-handle yung mga rejections at lagi nyo pong pinipilit na tuloy-tuloy lang dito sa journey nyo? Biggest failure ko before, I was really upset because hindi ako nabigyan ng second chance. Because of that problem before, yung mga pinagdaanan ko, it built my character as a person talaga. Hindi ka nabigyan ng second chance, ginudge ka ng mga tao. Kumbaga sa isang pagkakamali mo, hinusgahan ka. Being a self-motivated person, pinatunayan ko sa lahat na, uy, eto ako, kaya ko to. Tinayo ko tong negosyo ko, wala akong inutangan, wala akong inagrabyadong tao, pinaghirapan ko lahat to. Kung mawawala po lahat sa inyo bukas, sa tingin nyo po ba kaya nyo lahat bawiin to? I'm proud to say na oo. Kasi naalala ko talaga nung pandemic, lahat tayo dumaan sa baba. 2019 na, doon nag-pick yung business ko eh. Then out of nowhere, 2020, nag-pandemic, lahat nawala. Dumating ako sa point na nag-a-apply ako ng trabaho. Alam mo yung mga work from home online. I remember my sister, sabi niya, try mo magbenta. Pero nawalan kasi ako ng confidence doon kasi during that time, pandemic eh. Pero sabi ko nga, wala nang choice eh. Kumbaga parang, eto na eh. Alam mo ba, dumating ako sa point na nagbenta ako ng women's underwear. Hindi ko kinahiya yun. Dami kong binenta during that time para lang makasurvive. Then fast forward, 2024 yung break ko. The next year, we will have another branch. Sabi yun, sir, congratulations po. No? Papasukin po talaga natin lahat para makasurvive talaga tayo. And wag natin kakalimutan talaga yung mga natutunan natin along the way. No? Importante pa rin yung mga lessons na makukuha natin sa journey na yun. Yes, sobrang importante. Pero Sir MV, nakikita po namin sa social media no, na ang dami niyo pong mga kaibigan, mga sikat or mga successful din po. Tanong ko lang, sir, ano po yung secret sa pagne-network ninyo? Never burn the bridges, number one yun. Be friendly, respeto sa lahat ng tao. Kasi alam mo ako paano ko nakilala si Boss Toyo? Meron lang isang tao na hindi naman siya parang parte ng buhay ko. Pero it changed everything eh. Kasi siya yung naging gateway ko para makilala tong tao na to. And then si Boss Toyo, pinakilala niya ako sa lahat. Gagawin lang talaga natin is maging mabait tayo sa kahit na sino, no? Yes. Hindi natin alam kung kailan sila magbibigay or makapagbibigay ng magandang effect sa buhay natin. Yes. So next question naman po, Sir MV. Sa tingin niyo po ba importante ang social media dito sa shoe game? Sobrang importante sa lahat ng business. Pag wala kang social media, in the next 5 years, wala na yung business. Kasi iba kong nakakausap ng mga business owner, nahihiya silang lumabas. Ang confidence kasi, hindi siya nabibuild overnight. It's through time eh. Gusto nila in an instant eh. No, hindi. You will have to take time to be a better person. Tama yun, sir. No? Wala naman talagang overnight success. Pero tanong ko lang sa inyo, sir. Kayo po sa social media, ang bilis nyo po umangat, sir. Nagulat din po kami. Ano po yung advice na pwede nyo ibigay sa mga viewers natin para maging mabilis din sa pag-angat sa social media? Importante rin talaga yung may magkaroon ka ng collaboration with other artists. Ito naman sasabihin nyo, sir, mahal yan eh. Pero tandaan mo lagi, investment yon. Ang inisip kasi ng iba, gastos yan. Magkaroon ka ng social media presence kung hindi ikaw yung mag-a-advertise para sa'yo. Para at least lumaki yung business mo. Kasi in the long run, promise, magagamit
magagamit at magagamit mo yun. Sabi nga daw nila, for you to be able to grow a tree, marketing is the key. Marketing is the lifeblood of business. Pag wala kang marketing, no, you will not survive. Last question na lang po, Sir MB. Any advice po sa younger generation or sa mga viewers natin na gustong mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukan? Never give up. Kung ano yung passion mo, sundan mo yan. Doon ka magsisimula. Napapansin ko kasi sa ibang tao, example, trending yung ganitong bagay, may kisali sila eh. Pag nagsimula ka kaagad sa business na hindi mo naman talaga passion or hindi mo naman talaga gusto, tendency babagsak yun. Tama yun, sir, no? Kasi hindi natin alam, sir, na kapag bumagsak na yung business, hindi na natin iso-survive yung business natin kasi hindi naman natin gusto yung ginagawa natin, Yes. di ba? So, importante talaga yung passion. So, you have a wonderful advice, Sir MV. So, thank you so much for your time. Thank you, Idol. Sobrang thank you. Sobrang appreciate ko to. It's my first time na do this kind of interview. Ay, medyo kabado ako, pero thank you. Pleasure to meet you po, sir.